Kabilang sa pinalakpakan sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag nito kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sa taunang ulat sa bayan, ipinag-utos ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng POGOs sa pagpasok ng 2025. Kaalinsabay nito ang paggawa ng paraan upang matulungan ang mga kababayang maapektuhan ng hanap buhay bunsod nito. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Aminado ang PAGCOR, malaking hamon ang pagpapatupad ng ban sa POGOs, partikular na sa aspeto ng mga mawawala ng hanap buhay. Ito ay bagaman handa naman ang PAGCOR na sundin ang direktiba ng Presidente. Ang totoo, malaki pong hamon sa akin ngayon yan kung paano ko mapapatupad yung utos niyang pagpasok ng taon, wala na pong mga IGL sa Pilipinas. Batay kay Tenko, nasa 40,000 manggagawang Pilipino ang maaapektuhan ng ban sa POGOs. Samantala, suportado naman ng mga kongresista ang desisyon ni PBBM kaugnay ng ban sa POGOs. Well, positive ito na ibaban ang POGO. Kaya natutuwa ako na mabanggit yan, maibaban ang POGO at the end of the year. Bagaman natutuwa sa hakbang ni PBBM, naniniwala rin ang ilang mambabatas na dapat pa ring magpasa ng batas na tuluyang magbabawal sa POGOs. Gayun din ang ipagpatuloy ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng iligal na gawain at mga kriminalidad na iniuugnay sa POGOs. Kasi we must put people or hold people accountable. Yung mga nasa likod ng pamamayagpag nitong mga illegal na POGO na ito, dapat managot. Meron diyang mga involved na ahensya ng gobyerno. Meron diyang involved na membro o nandun sa hanay ng ating Philippine National Police. Meron tayong diyang apparently involved na mga taga-LGU, barangay kapitan, konsihal, mayor, at marami pang iba. It wouldn't hurt also if the legislative branch, through the Senate and the House, do decide to ban POGOs. This would be a more definite stand. So we leave it po to the leadership. We'll have to see how it goes. But consensus po, we saw welcome na welcome po yung position ng President. Dapat i-take yan bilang cue ng parehong houses of Congress na talakayin na sa lalong madaling panahon ang mga panukalang batas para ipaban ang mga POGO. Positibo naman ang pananaw ng law enforcement agencies sa naging desisyon ni PBBM sa POGOs. Well, masayang-masaya kami, especially yung mga miyembro ng law enforcement agencies, the Philippine National Police, yung Bureau of Immigration, and NBI, and especially yung PAOK. Kasi malaki na yung hirap natin dito. At bukod dun, siyempre, nalalagay din sa peligro yung mga buhay ng mga ahente natin tsaka yung mga operatiba natin dahil alam naman natin na hindi basta-basta sindikato. Batay sa PAGCOR, 48 ang legal na nag-ooperate na POGO sa bansa o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon. 402 naman ang illegal POGOs. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.